So now we go to the part na i-share ko sa inyo yung expenses or possible na bayaran nyo. This may vary, depende siguro sa hospital. I did mine sa Lasal UMC, yan, dito sa Cavite. Ito yung resibo. Pakita ko na lang sa inyo. Ang total na nagastos ko is around 6.5. Discounted na yun ha, kasi meron akong PWD ID. And then, ito yung breakdown. Yung FT4TSH, ito yung pinaulit sa akin ng endocrinologist kasi hindi raw nagtutugma yung results ko previously. So, pinaulit niya. And then, ito yung sa uptake and scan. So, for something siya. Pero pag walang discount, nasa 5,000. So, buti na lang may PWD ID ako. So, bakit pinaulit ni Doc yung ito FT4TSH? Kasi yung previous results ko, ito, share ko lang. Yan. So, ito, below normal yung TSH. And then, yung FT4 ba yun? Yan. FT4, parang normal naman. Kaso, 21.45. Yung parang pinaka-max niya to be considered normal is 22. So, malapit na akong mag-hit dun sa border. Ganyan. Borderline. Yan. Meron pa lang isang test na ginawa pa. Yung ultrasound, ito was recommended by the general practitioner. Bigyan ko na lang kayo ng idea how it looks like. Hindi ko rin mababasa yung ultrasound. Hindi natin yan maintindihan. Pero ito yung impression ng sonologist. Yung ba yung tawag doon? Yan. So, nakalagay dito, enlarged yung thyroid gland. Tapos may measurements dito, ganyan. Lymph nodes, blah, blah. Hindi ko na naiintindihan. Pero, yung pinaka-impression is ito, enlarged hypervascular thyroid gland with diffuse parenchymal disease, benign cervical lymph nodes. Yan. Anong ininterpreto ng doktor or ng GP? GP ba yung ano ko? Or internal med? Nakalimutan ko na, sorry doc. Sabi naman niya, enlarged thyroid. So, yun. May goiter, ni-enlarge yung thyroid. Pero, hindi nagtutugma yung results. Kaya, yun. Sabi niya, punta ako sa endocrinologist. Baka kasi may further tests na i-request. And, kaya tayo napunta sa uptake thyroid scan. So, ayun yun. So, yung pang next ko pala, or sorry, yung results ko for this, FT4TSH, nakalimutan kong kunin today. So, tomorrow ko na lang i-share. Diba? Hindi ko alam kung ano yung resulta. Kanina pa naman nakalimutan kong dalhin yung mga records ko. So, tomorrow, gagawa ako ulit ng video. Hopefully, maging informative din. If you have questions, let me know. I'll try my best to answer. Hindi po ako doktor. Pasyente lang din ako. Nag-FYI lang ko in case. So, wala naman kayo any symptoms. Like, nahihirapan lumunok, ganyan. Walang ganon. Nagsisweat, nag-weight loss. Wala rin. So, hindi ko alam kung dapat ba ako mabother or not at all. Kasi, ito lang talaga yung nagsasabi or nagko-confirm na enlarge yung thyroid ko kasi nakakapako na siya. So, kayo, kapakapain yung thyroid nyo. Pero hopefully, wala kayong ganito. Hindi pa naman ako nababother kasi wala pang final diagnosis. Till next time, thank you!